the opposition has been asking for an election. In answer to their request, I announce that I am ready to call a snap election. Noong ika-7 ng Pebrero taong 1986, idinaos ng Commission on Elections o COMELEC ang snap elections para sa pagkapangulo at pangalawang pangulo ng bansa. Nagtunggali ang tambalan ni Ferdinand Marcos at Arturo Tolentino laban kina Corazon Aquino at Salvador Laurel. Si Aquino, asawa ng pinaslang na dating senador na si Benigno Aquino Jr., ang naging pangunahing kandidato ng oposisyon. I hereby proclaim Ferdinand E. Marcos as the duly elected president. Ang batas ng pambansa na kontrolado ni Marcos ay nagpahayag ng kanyang tagumpay sa eleksyon, ngunit mariing tinutulan ito ng oposisyon dahil sa malawakang pandaraya. Dahil dito, nanawagan si Aquino ng malawakang protesta at civil disobedience laban sa administrasyon. We invite everyone to join the Marcha para sa Demokrasya. Tumugon ng mga Pilipino, kabilang ang mga pinuno ng simbahan at nagkaisa sa kanyang panawagan. Ang mga kilos protestang ito ang naging mitya ng People Power Revolution na naganap sa EDSA. Sa tulong ng mapayapang revolusyon, napatalsik si Marcos sa pwesto at naluklok si Corazon Aquino bilang ika-11 Pangulo ng Pilipinas noong ika-25 ng Pebrero taong 1986. Ang EDSA People Power Revolution ay simbolo ng lakas ng pagkakaisa ng mga Pilipino sa harap ng katiwalian. Hanggang ngayon, nananatili itong paalala ng diwa ng demokrasya at kalayaan sa bansa. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Yun yan pala yung ang snap election noong ng presidential 1986. at Vice presidential. Ito ata yung nagpatalsik noon kay dating Ferdinand Marcos Sr. Ito yun. Pero maraming nagsasabi dyan na ang nanalo daw talaga dyan noong snap election itong si Marcos Sr. Pero marami ding nagsabi na si Cory Aquino, kaya parang nagkaroon dyan ng tension hanggang sa in-announce na lang sa radyo na nakalipad na raw ang pamilya Marcos doon sa Hawaii. Oo, pero, nakakatuwa ito Pero at least naman okay naman na ngayon that we get yung mga ganitong karanasan para sana hindi na maulit. Oo, yun talaga dapat. Ng ganito. Oo, kaya nga dapat talagang matalino tayo sa pagboto